libo-libong supporters ng Kingdom of Jesus Christ, mga leaders ang andito ngayon sa Senado upang ihayag ang kanilang protesta laban sa pagdinig ni Risa Hontiveros sa Senado. Ang hustisya! Matapos ang malawakang rally na ginanap sa iba't ibang parte ng Pilipinas at sa ibang bansa araw ng Lunes, ay nasa Senado naman ngayon ang mga supporter at mga leader ng The Kingdom of Jesus Christ. Sa bitbit ng mga placard, ipinapakita ang malakas na pananampalataya laban sa anilay mapang-aping investigasyon ni Risa Hontiveros sa Senado kay Pastor Apollo. Sigaw nila itigil ang pang-aabuso ng kapangyarihan, sa korte ang hukuman at hindi sa Senado. Sa mga nagdaang pagdinig ni Hontiveros, lumutang ang iba't ibang reklamo laban kay Pastor Apollo batay sa kwento ng mga witness na nakatakip ang mukha. Ang Senate Committee on Women and Children ay nagpadala na ng sabina kay Pastor Apollo at mamaya ay inaasahan ni Hontiveros ang presensya ni Pastor Apollo sa pagdinig. Pero kung matatandaan, una nang sinabi ni Pastor Apollo na hindi niya ito sisiputin. Iginit ni Pastor Apollo na kanyang paninindigan ang kanyang constitutional right at hinamon ang senadora na dalhin ang reklamo sa korte. Ayon kay Hontiveros, sakaling di sisipot si Pastor Apollo ay kanya itong i-cite in contempt at ipa-aaresto. Mga kapartner, sa punto pong ito ay makakasama po natin ang isa sa mga Kingdom of Jesus Christ leaders mula sa Hawaii. Kasama po natin si Brother Carlo Katiil. Brother Carlo, you have come from a very long way as well as our supporters. Bakit nga po kayo andito? Magandang umaga sa lahat, especially sa ating mga taga-subaybay sa programang ito. Actually, taga-rito tayo. Taga-rito tayo. Taga Davao po. Tapos bilang mga leader ng Kaharian ng Ama sa Kingdom of Jesus Christ, nandito po tayo ngayon sa Senado. Ito nakikita niyo, puro Kingdom leaders po ito. Wala pa pong miyembro ito. Youth leaders at Kingdom leaders ng National Capital Region po. At nandito tayo para ipaabot kasi magkakaroon ng Senate hearing daw dyan. Yung focus dyan ng mga kangaroo court, dyan kay Senator Risa Hontiveros. Kaya ipaparating namin sa kanya na ihinto na ang kanyang pang-aabuso sa kanyang kapangyarihan sapagkat hindi ikaw ang korte, hindi ikaw ang hukom. Kung gusto mo ng hustisya, ano bang endgame? Ano bang katapusan dyan sa ginagawa mong hearing? Kung gusto mo ng hustisya, dalhin mo sa korte. Doon haharapin ka namin. Brother Carlo, kung ano man ang kalalabasan ng investigasyon mamaya ni Risa Hontiveros, nakahanda ba ang Kingdom of Jesus Christ, ang liderato ng Kingdom of Jesus Christ na tanggapin ito? Alam mo, huwag na tayo magbulag-bulagan pa. Sa pasimula pa lang ng committee hearing na yan, alam natin na may desisyon ka na, Senator Risa Hontiveros. Alam natin may desisyon ka na. Hinukuman mo na si Pastor Apollo Siquebuloy na guilty dyan. Sino ka? Hindi ikaw ang hukom. Dalhin mo yan sa hukuman, sa korte. Kaya kami nagtataka, yung mga false witnesses mo, kilala namin yan. Bakit nakatakip ang mukha? Bakit mga may aliases? Bakit may mga script? At bakit hindi kayo ninyo dyan dahil sa korte? Bigyan mo ng abogado. Tulungan mo kasi sabi mo, mga biktima yan ng pang-aabuso. Ikaw ang nag-abuso sa iyong kapangyarihan. Bakit hindi mo dali sa korte? Dahil alam namin na puro kasinungalingan yung pinagsasabi ni John. Carlo, related to that, kahapon lang naglabas na ng utos ang Department of Justice na imbestigahan o sampahan ng kaso si Pastor Apollo Siquebuloy. Ano ba yung take dito ng KOJC leaders? Bilang leader ng Kaharian ng Ama sa Kingdom of Jesus Christ, yan ang matagal ng hamon ni Pastor Apollo Siquebuloy sa pag-umpisa pa lang na yung hearing, Risa Hontiveros. Dalhin nyo sa hukuman at buong tapang namin haharapin dyan. Kasi dyan sa Senate hearing, puro yaw-yaw lang, puro ngangaw lang, puro salita lang, scripted lahat. Pero doon sa hukuman, ebidensya po. Doon po, fair play po. Yun ang hinahanap namin. We can present our evidence at tatayuan namin yan sapagat nandito kami sa katotohanan. Okay, kapartner Jade, sa ngayon patuloy po ang nagaganap na rally dito sa harapan ng Senado. Ito po yung
kumbaga dinadaanan ng mga tao sa kasalukuyan. Ito'y punong-puno na ng mga supporters, mga leaders ng Kingdom of Jesus Christ na isinisigaw ang kanilang suporta para kay Pastor Apollo. Yung dami ng tao talaga hindi na siya mahulugan ng karayom. Na-occupy na yung walkway facing the reclamation area hanggang doon sa may tulay, sa may yung lugar kung saan meron parang isang ilog. Hanggang doon abot na ng mga supporters ng KOJC. Maya-maya inaasahan na mas madadagdagan pa. Also, Jade, kapartner Admar, meron ba kayong katanungan kay Carlo? Yes, Troy. Kapag itong hearing na ito ay magpapatuloy, posible pa bang masundan yung mga ginagawang rally nga ng mga leaders ng the Kingdom of Jesus Christ? Okay, Jade, isa yung magandang katanungan. Sa mga naunang press conference ni Senator Risa Hontiveros, kanya nang nabanggit na ang pagdinig ng Committee on Women's and Children laban kay Pastor Apollo ay magpapatuloy hanggat meron pang mga lumalapit na mga witnesses sa kanya na may mga umano'y mga aligasyon ng kung ano-ano. At Troy, pwede bang maitanong din kay Carlo kung tungkol doon sa mga witness, di ba sabi niya itong mga nakatakip na mga witness, gumagamit ng mga alias, kilalang kilala ng Kingdom of Jesus Christ. Ano ba yung mga gawain niyaan before? Dahil hindi na ipakilala yan sa Senado kung sino ba o ano ba ang kanilang kaso doon sa loob. Alam mo, kapartner Admar, kapartner MJ, etong sa committee ni Risa Hontiveros, kuha ng witnesses, mga false witnesses yan. Hindi ba dumaan ng screening yan? Hindi ba dumaan ng briefing yan? Mali-mali pa yung mga script na binigay dyan Kilala namin yan. Alias David, alias Jackson, alias Rene, alias Amanda, kayong lahat kilala namin. Alam namin ang magkabulastugan ang ginawa nyo dito sa loob ng karyan. Mga dating full-time miracle workers kayo, lumabas kayo dahil may ginawa kayong mga kalokohan at mga kabulastugan dito sa loob at ipinahid nyo kay Pastor Apollo C. Quiboloy. Kaming lahat dito, against sa inyo, ilan lang kayo, mabilang lang kayo sa daliri namin. Kami dito, hindi kami bayad, hindi kami pinilit, hindi kami tinakot, nanindigan kami kasi alam namin na puro kabutihan ang dulot sa amin ni Pastor Apollo C. Quiboloy. Kayo dyan, nagtatanong lang, magkano ba ang bayad sa inyo? Bakit kayo nagkaganyan? At marami kaming ebidensya. Kaya nga, hinihintay namin sa korte yan. Hinihintay talaga namin sa korte yan sa matagal na panahon. Hindi po kami takot. Kahit saan man tayo mapang-abot, tatayuan po namin ang aming katotohanan na aming pinanghahawakan. Yan din, Troy. Okay, yan po, kapartner Jade, narinig po natin si Carlo, yes. At madagdag po lang din, Okay, Troy, kay Carlo, dahil nga, alam mo, nagdududa yung taong bayan dahil puro lang naririnig natin yung side ng mga witness na kung saan nasa labas na ng Kingdom of Jesus Christ. Minsan ba, tinanong din yung mga nasa loob mismo, tulad na lamang ni Carlo o ng iba pang mga leaders na kasama ngayon ni Pastor Apollo Quiboloy. Alam mo, kapartner MJ, malabong mangyari yan. Imposibleng mangyari yan. Puputi na lang uwak. Hindi tayo tatanungin ni Risa Hontiveros kasi one-sided yan Nakita mo naman, paimot-imot, paiyak-iyak pa. Kami dapat ang tanungin mo, Risa Hontiveros. Ang dami-dami namin dito. Walang script ito. Walang tabo na mukha. Walang aliases. Haharap kami kahit saan man tayo mapang-abot. Basta fair and square lang. Kaya nga gusto namin dumulog sa korte. Tulungan mo yung mga victim ko At sabi mo, ililigtas mo kami. Hindi namin kaya na pagliligtas mo. Nasa mabuti kaming kalagayan. Tayuan mo yung pagsisinungaling ng mga witness mo. Haharapin namin yan. Ayan, maraming salamat, Carlo. Troy. Okay, Jade, yan po, napakinggan po natin si Brother Carlo Catiil, isa sa mga Kingdom of Jesus Christ leaders. Mula dito sa Senado para sa Diyos at sa Pilipinas nating mahal, balik po sa inyo.